na. Grabe. So mga kapolitika, niyakap po ni Jonas Gafford itong ating pambato na nanalo dito sa Miss Supranational 2026 na si Katrina Ligado, at talagang isa ito sa mga masasabi natin na achievement ng Miss Universe Philippines dito, dahil sa MUPH kinurunahan nga itong si Katrina para sa maging representative natin dito sa Miss Supranational. So merong mga nagsasabi before na handpick rin daw ng Miss Supra Organization International ang mga winners ng ating bansa, kung kaya si Katrina yung ipinadala natin dahil siya yung gusto ng Miss Supra Organization na ipapadala doon sa Poland. So isa ito sa mga maituturing na achievement ni Jonas sa larangan ng beauty pageant, dahil siya ay isa sa mga queenmaker rin ng Pilipinas pagdating sa mga kompetisyon. So dito is meron kasing 'di ba napag-usapan natin sa naunang video na merong nag-spill ng tea na kung saan ay paborito daw itong si Katrina ng mga sponsors, at gustong-gusto daw siya. In fact, meron siyang mga photoshoot, exclusive photoshoot ng mga sponsors, kung kaya siya yung napili ng Miss Supra Organization. But aside po dito kay Katrina is meron din di umanong information itong nagsiwalat or nagpost dito sa social media patungkol dito sa pagkapanalo ni Katrina sa Miss Supranational. So ang sabi dito ay nakasalalay di umano kay Jonas Gafford ang maging kapalaran ni Bea Milan dito sa Miss Universe 2026 na ganapin nga sa bansang Puerto Rico. So binalikan nito nga nagpost dito sa group sa social media yung kanyang post before na nagsabi siya ay nagpost na paborito itong si Katrina ng mga sponsors. So ayon sa kanyang post ngayong araw, ilang oras matapos yung coronation ng Miss Supranational. Ngayon nyo sabihin na queen of fake news ako. Excuse me, my friend ako sa pageant media. Plus, as I've said in this post of mine, the Latina Filipina gown resembles Vanessa Pulgarin's gown, but it's proudly made by a Filipino designer. Next tea is about Bea. Watch out very soon. So ito yung original na post niya before mga kapolitika, at 4 days ago na po ito. To those who underestimate Katrina and have already concluded that she won't make it to the first cut, let me tell you this from an insider. Gandang-ganda raw ang mga sponsors sa kanya because she's very beautiful. However, the fact is 50-50 ang chance natin of winning, but top 5, yes, sure na. I'm telling you this, according to my source, the organization is eyeing Agnes, Czech, and Philippines. One of the things we can do para mapansin si Katrina is to hype her up, just like Emma. My advice to Katrina is please, if she has any friends, tell her to mingle with the fans. So patungkol naman po dito kay Jonas Gafford, ang sabi dito sa isang post, double win for Empire. If Jonas Gafford plays his card right, he might be able to win 2 Grand Slam pageant this 2026. Yes, nakasalalay kay Jonas kung mananalo si Bea Milan Windorski, dahil after all, siya ang may power to say about everything Bea and her team will do for her preparation. Ibuhos na sana lahat ng anda para kay Bea. Bigyan ng gym membership with coach, enroll sa Spanish class, dancing class, personality development class, bigyan ng maraming pondo para sa mga pasabog photoshoots at advocacy works. Make sure na nagtitraining si Bea from hair and makeup to communication skills.
mag-ipon at mangolekta na ng anda para sa votings. Be strict. Maraming kinakabahan kung may labi-labi na naman sa Miss Universe. That's why he needs to play his card right. Nasa era na tayo na wala ng malinis na pageant. Garapalan na kung garapalan. Palakasan na kung palakasan. After all, worth it naman siguro ang maging anda kay Bea Wyndorski. Bea is literally the girl to beat in Puerto Rico. Ang dami nang nakoronahan pero siya pa din talaga ang pinakamalakas. Sana ayusin nila ang strategy kasi kayang-kaya natin manalo. Literal na kaya. So ito mga kapolitika ang mga kumakalat ngayon na post dito sa social media na kung nanalo daw itong si Katrina dito sa Miss Supranational at ay baka rin manalo itong si Bea Milan Wyndorski at nakasalalay di umano ang lahat dito sa kamay ni Jonas Gafford para kay Bea Milan. So dito sa kanyang post, I believe na nagpapahiwatig ito na merong kumbaga ay kinakailangan may something na gagawin rin ang National Director para sa pagkapanalo ng ating candidate. Pero I believe mga kapolitika na kinakailangan pa rin natin na malinis ang ating reputasyon na hindi tayo makigaya doon sa iba na kung saan ay makikipag-deal or makikipag-sabwatan kumbaga para lang mapasa atin yung corona. Sana naman kung tayo is mananalo dito sa mga beauty pageant competition na ito ay malinis at walang masabi ang ibang mga bansa. Kasi dito sa sa Miss Supranational ay kitang-kita nyo na nilapitan si Katrina ng ibang mga candidate, even itong taga Indonesia ay lumapit sa kanya. So bukal sa kailang loob ang naging resulta outcome nitong Miss Supranational. So ang ibig kong sabihin mga kapolitika is ayaw natin doon sa mga kumbaga is under the table na mga agreement dito sa especially sa Miss Universe. Ayaw natin gayahin yung nangyari kay Fatima Bush. So kung mananalo man itong si Bea Milan ay dapat sa malinis na paraan. Okay, so ayaw natin doon sa mga kumbaga is garapalan na talaga naman to the point na mandaya na tayo dito sa mga kompetisyon para lang manalo. Okay, so kung manalo si Bea, it's okay, pero kung hindi manalo, is okay pa rin po para sa atin na mga pageant supporters at mga supporters ni Bea Milan. So hindi tayo pabor, in other words, sa tinatawag na cheating para lang manalo tayo. Wala pong doon, walang glory doon mga kapolitika, walang pride at walang dapat na ikaka-proud sa mga ganoong gawain na mandaya tayo para lang sa corona. Okay, so yun po mga kapolitika ang aking masabi at mag-reaction. Pero on the other side naman is I believe naman doon at I agree naman doon sa kanyang sinasabi na kinakailangan ng intensive training ni Bea kasi meron pa tayong mga minor na nakikita na kinakailangan niyang i-workout at doon sa kanyang suggestion or recommendation na kinakailangan na mag-aral itong si Bea Milan ng Spanish class. Okay, kasi kinakailangan aralin yung kultura ng Puerto Rico. Kinakailangan at least na makapagsalita tayo ng Latin language, di ba? Kasi yun, parang plus factor yun sa mga supporters natin. Although sabi ng mga Puerto Rican ay suportado nila itong si Bea pag dumating siya doon sa sa Puerto Rico ay suportahan nila si Bea. Pero kinakailangan rin po mga kapolitika na aralin natin yung kailang kultura, yung kailang language at communication skills, yung kanyang pasarela. So marami pang dapat na i-workout na I believe na alam na ito ng kanyang team. Kasi sa sinasabi natin, napakalakas po talaga ng laban ngayon ni Bea Milan at sana is wag masayang yung kanyang yung kanyang mga paghihirap, mga sakripisyo at yung ating suporta bilang mga Pinoy dito kay Bea Milan Wyndorski. Okay? So abot kamay na po natin ang corona dito sa Miss Universe, but at least ay kinakailangan po nating mag-effort mga kapolitika at magbuhos ng atensyon especially kay Bea na kung saan islalaban na nga dito sa Miss Universe 2026 sa bansang Puerto Rico. So far mga kapolitika, sa mga nakoronahan ngayon na Miss Universe representative ng ibang bansa, si Bea Milan po ang pinakamalakas. I agree dito sa isang post na ito na marami ng mga bansa ang naglabas ng kailang baraha dito sa Miss Universe, pero I believe na si Bea ang top 1 choice para sa akin at pinakamalakas ngayon sa edisyon ng Miss Universe 2026. So yun po ang ating pinaka-latest ngayon na update dito sa mundo ng beauty pageant.
at in particular dito sa Miss Supranational at kay Bea Milan. Ano po ang inyong masasabi mga kapolitika dito na kay Jonas di umano nakasalalay ang maging kapalaran ni Bea Milan dito sa Miss Universe 2026? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.